Itong topic naman natin ngayon, masarap pag-usapan sa harapan ng kape. Oo, Oo. real na real yan. Kaya alamin na natin kung ano nga ba ito dito sa ating Usap Publiko. At kasama, ganun ka-arte tayo ngayon. At kasama natin ngayon si Sir Jose Rafael Olalia, ang chairman ng ACMA, UP, at si Miss Maria Daniela Lebahosa, ang finance officer ng Akbayan Youth Baguio. Natuwa ako sa apelyido niya talaga. Sabi ko nga kanina, yun yung laging sinasabi ni Hermione sa Harry Potter. Paano? With Guardian Lebahosa. Sabi niya naman pala. Di ba? In fairness, hello, kamusta po kayo? Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Oo, nakakatuwa naman, kakulay kayo. Kaya ko po siya tinabihan na. Oo, in fairness, you are with one Keller. One Keller. Si Kami Mama naman, Maria pamilya naman. ng Kellers. Keller. Pink at saka Raid. Read. Magpinsan yan sila. Magpinsan. Oo. Pero eto nga kanina ay nabanggit natin, yung isang ordinansa. Ito kasi yung Right to Care Ordinance. Yes. Maaari nyo po bang ipaliwanag in layman's term? Layman's term. Kung ano nga ba itong ibig sabihin ng Right to Care Ordinance? So, basically kasi, yung pong mga LGBT couples natin, alam naman natin sa Pilipinas, hindi pa po legal yung same-sex marriage or yung same-sex union. So, meron talagang kakulangan in terms of their civil rights na tinatawag. So, their heterosexual counterpart enjoys these civil rights. So, etong Right to Care Ordinance, naging matunog po ito una sa Quezon City, kung saan it allows LGBT couples to decide for each other in terms of medical care, medical decisions. So, halimbawa ako, meron akong jowa na matagal na kami. At yung jowa ko, wag naman sana in the future, nasa deathbed, for example. Itong Right to Care Ordinance, binibigyan niya po ako ng karapatan to decide on behalf of my partner. Na hindi granted by law. So, Oo, kasi usually, ang pagganyan, hindi lang dito nagka-problema ng ganyan, may pelikula akong napanood na ganyan din, na ang nag-decide, yung family nung partner. Oo. So, parang nabaliwala yung tao. Desisyon ng isang tao. Yes. Nakakasama. Grabe din, no? Tamang-tama lang kasi recently napanood ko yung interview ni Ice Seguera regarding that. At yun nga talaga yung isinusulong as part ng SOGI bill din, no? Na yung karapatan nila sa assets. At saka lalong-lalo na sa health. No? Grabe, Ay, anong naging part ni ACMA dito? Sa Baguio City or sa Northern Luzon even, wala pa po kasing ganitong mga efforts, no? So si ACMA, share ko lang kung sino po si ACMA. Yes, go. ACMA is a political student organization founded in the University of the Philippines, Baguio. So kasama po ang Akbayan Youth Baguio naman. So Akbayan Youth is the youth wing naman po ng Akbayan Party List. So party list nila Chel Diokno tsaka nila Senator Risa Ontiveros. So basically, kami po yung nag-draft nung ordinansa na galing ng Quezon City at San Juan City at sa efforts din ng LGBT community through Mullen Law Trina, sina Sir Aidan, hello po, na dalhin siya at i-contextualize po siya sa Baguio City. So ngayon po, yung Right to Care Ordinance, nakakuha po tayo ng sponsor sa City Council. Yes. At yun po ay si Consi Van Dicang. So pumasa na po siya ng first reading. Sa ano na lang, second reading, final reading. Since nabanggit natin kanina yung Akbayan, ACMA Akbayan. Paano naman nakikitulong si Akbayan kay ACMA regarding dito sa right to care? Yung sa Akbayan Youth naman po, yung pinaka-help po is parang, parehas mo po sila nasa forefront. And then, yung pinaka-help po ng Akbayan is that, yung sa petition signing po, at yung pakikipag-coordinate po dito sa mga local government offices. Ayan, Consi Van Dicang po. At yung face-to-face petition signing po sana na isasagawa pa namin sa mga susunod pa pong panahon. Ayun po.
kasama po ng ACMA at Akbayan Youth Baguio, isusulong po natin yun para sa mas mabilis po at mas mabilis po at mas maayos po na proseso ng petition signing. Oo. Ano yung inspirasyon behind kung bakit natin Pinuha ito? yung ordinansa from Quezon at San Juan, tas inadapt natin dito sa Baguio City. Ako personally po, LGBT ako. I'm an openly gay person. So, nakikita ko po talaga yung gap in terms of, ayun nga, katulad na nabanggit ko po kanina, civil rights, no? Pero, in terms of yung collective effort po ng organization namin, ACMA UP and Akbayan Youth, ito po kasing mga youth organizations na to, very progressive sa kanilang core. So, talagang, nandyan po sila kasama sa laban ng SOGI bill, no? So nakikita po natin yung disparity at saka yung kawalan ng rights ng mga individual na to that we call the oppressed, the disempowered, and the marginalized sectors and communities. So doon po sa kanilang kawalan ng karapatan, no, nakikita po namin yung dahilan ba't kailangan na ipaglaban sila. No? So from personal experience to collective experience, talagang malalim po yung pinaghuhugutan kung bakit tingin namin ay kailangan ito sa ating syudad. You mentioned kanina yung civil rights. Paano naman ito makakatulong itong right to care ordinance sa existing na healthcare policies natin dito sa lungsod ng Baguio? Ayun nga po, katulad ng kanina, hindi po bukas. So parang meron pong attempts na gawing mas accessible at mas inclusive yung healthcare decisions na ginagawa ng ating mga LGBT couples, halimbawa, no? Pero ang kagandahan po kasi ng Right to Care Ordinance, pwede rin po itong buksan kahit sa mga hindi LGBT. I see. Yes So po. may iba pang makikinabang Nabang. instead of the LGBTQIA+ community. community. Yes po. Oo. Although So sa kanila- panglahatan to. Yes po. Although I sa kanila see. po talaga yung inspirasyon at yung specific need kung bakit kailangan siyang buksan at gawing ordinance na lang, no? Pero if you will repurpose yung tinatawag nga po na SPA o yung Special Power of Attorney, it can actually go beyond sa LGBT couples. Since currently, yung mga batas po natin in terms of decision making sa kanilang kailangan kapamilya or next of kin, no? So sa mga wala po nung ganitong relationship, posibleng buksan po natin yung Right to Care Ordinance para sa mga ganun din pong tao. Ay. I get it. I like Oo, that. I like Oo. it. Makikijowa na nga ako. Handa na ako ngayon dahil may right to care. Okay. Just! Kaya bigla lang naghahanda. Hindi pa ako ready. Ready? Wow, napaka, Oo. wow. Paano nagsimula pala itong petition drive? Petition talaga. Petition drive na ito. At saka, ano yung mga hakbang na nagawa nyo na so far? Kasi po kami sa UP, halimbawa, hindi, sisimulan ko po siguro nung Pride March. Kasi nung Pride March, nung June 28, as a symbolic sign of protest at pakikiisa po sa LGBT community, in-announce po namin sa publiko, sa Malcolm Square, yung pag-uumpisa ng petition signing namin for the Right to Care Ordinance. Tapos naman po, nitong nakaraang last Tuesday, tama ba Dani? Last Tuesday, and Wednesday, nagkaroon po kami ng Lagda ng Laban campaign sa University of the Philippines Baguio to affirm yung role ng mga scholar na dapat two-pronged siya in a way. Hindi lang dapat sila nag-excel sa classroom, dapat pinagsisilbihan din nila yung komunidad nila, parang ganun po. So, all in all, nakalikom po kami ng 447 affirmative signatures for the Right to Care Ordinance. Dun pa lamang po sa Lagda ng Laban campaign. Plus, meron din po kaming existing petition ngayon, online, nakalikom naman ng 150 signs already. Dami-dami na rin, Yes po, no? so parang around 600 to 700 petitions na po yung meron tayo behind the Right to Care Ordinance. Ay, ang galing, no? Oo, parang 600 na siya. Eh di parang, ilan bang target dito dapat? Oo, may target ba kayo? Oo. Meron pong recommended ata na target kasi pag sa mga petitions po, hindi lahat na bibilang. So, naalis po, for example, sa pagkakaalam ko po, yung mga hindi residente ng Baguio, mga ganun po. Since yung ordinansa nga po ay, pero
we're in direct consultations with our Consi Van Dikang para malaman po talaga yung target natin sa bilang. Pero as of now po, hindi kami naglalagay ng limit po. So, Oo. we welcome as much signatures as we can get publicly. Maganda yun, ano? Pero since nakarami na nga tayo, nasa 600, 700 na, paano yung pagtanggap nila? I mean, were there any hesitations? Actually po, parang nakakakuha naman din po tayo sa mga iba pang LGBTQ groups po ng suporta. Like Baghari, I think. Yes po. At iba pa pong mga alay po inside Baguio City. So I think so far, so good naman po yung suporta na nakukuha galing po sa publiko. So, hindi lang lahat ito LGBTQIA+ community, Opo. Oo. I myself po na hindi rin po. Isa kang alay. Yes po. Alam mo kung ano ang alay. Oh, like me. Oo, Mm. kayo yung mga nilalagay dun sa altar. No! Ay, mali We ba? support Ay, LGBTQ plus A Mali yung nasa community. isip Oo. ko. Iba yung alay mo. Oo. Alay. Actually, meron ding iba pang term na alay eh. Ano? Yung dumadalo na lang, tapos hindi mo kilala, tapos uuwi na kayo. Ayun ba? Oo. Alay. Alay. Ang aga? Ang aga. Hindi. Hindi ko kinakaya ito. May mga organizations or school rin ba na nakipag-partner na sa inyo? Para dito? Oo. Yun po yung balak naming i-expand sa mga susunod since ang nagiging target demographic na nga po namin is buong Baguio City na po. So, may mga plano na po kami na dalhin siya sa iba't ibang mga eskwelahan, sa mga makipag-partner sa City Health Office, mga ganun po. No? Since kapag naipasa po itong ordinansa, malaki rin po yung role na gagampanan nila dito. So, sa mga, for example, mga HIV testing centers po natin, Yeah. reproductive health centers, balak din po namin maglagay ng mga petition sheets doon. Mga hotspots po ng community na mapagsisilbihan talaga nung ordinansang ito. At saka, share ko lang po yung tanong nyo din po kanina kung paano yung naging reception. I think magandang gauge po is yung na-publicize na post ng Baguio PIO ba yun or something regarding doon sa the file na nga siya for first reading. Yes, noong July 17 at na-approve na siya sa first reading noong July 21. Kasi na-upload po yun sa Facebook under yun nga pong si Van Dikang yung nag-upload. And ang dami pong engagements. Umabot po ng 1,000 plus reactions. Oh. At kung titignan niyo po yung comments, yung mga tao, curious po sila. Kung ano yun. Opo. no? Bukod sa curious, uma-agree din po sila na parang maganda nga yan. Parang ganun po. So, may ganun po tayong nararamdaman na feeling mula sa ating mga residente rin po. So parang expecting din ng public na it will be approved, ano. Oo. Pero ano kayo magiging epekto nito sa mga buhay ng mga taga Baguio kung sakaling na-aprobahan nga ito? At naging ordinansa. Oo. Maganda po yung epekto niya unang-una sa LGBT kasi doon po sa sinubmit naming position paper kay Mayor Magalong, inano po namin doon na ang Baguio ay trailblazer pagdating sa Oo. mga progressive ordinances. So Yes. nangunguna po talaga yung Baguio dyan. So kaya malakas din po yung loob namin na i-adopt na siya sa Baguio City ngayon dahil tingin namin malakas po yung chance niya na ma-approve din talaga since kilala naman nga ang Baguio bilang isang progressive trailblazer. Pero in terms of the lives of the constituency, of course, ang unang epekto po nito ay sa ating mga LGBT couples na naninirahan sa Baguio. Kasi sa Quezon City po, ang premise ay you only need one resident living in Quezon City for you to avail of the right to care ordinance. Oh. So, ganun din po sana ang mangyari sa Baguio. At saka, ang Baguio po kasi melting pot na ng mga lokal, ng mga estudyante, ng mga gusto yung lifestyle dito. Yeah. So, ang ganda po na, di ba, given yung paghahalo-halo ng kultura ng mga tao sa Baguio, meron po silang ganitong option sa ating syudad. Yes, para tayong chop suey. Totoo. Oo. Paano ba? Ang Baguio ay isang malaking Suwali kawali ng ng naglalaman mga na. gulay Totoo. na iba't iba. Mm. Pero pag pinagsama-sama, masarap. Totoo. Ah. Pero meron ka na bang nakita sa ating healthcare dito sa syudad ng Baguio na parang gusto mong tugunan? Gusto ng grupo niyong tugunan para regarding nga dito sa right care ordinance? Problema. Oo, May problema. problema sa healthcare system dito sa Baguio na kayang masolusyonan nitong ordinansang ito. Bukod dun sa civil rights.
Ito po kasing right to care ordinance, more on ano po siya granting persons more liberty in terms of, or more control din in terms of their lives. So, kung dito po sa Baguio, may mga lumalapit na po na couples na LGBT couples na sinasabing magbibigay kami ng testimony na kami ilang years, X years na kaming magkasama, pero wala kami nung ganitong right. So may mga ganun na po tayong kwento. Pero kung pupunta po tayo kung saan talaga naipatupad na yung right to care sa San Juan, sa Quezon City, doon po talaga mas open na yung conversations nung mga couple na, I remember this story ng isang couple na before maging ordinansa yung right to care sa Quezon City, na namatay na yung partner niya. Parang gano'n. Nakakalungkot. Sayang. So parang nahuli. Parang nahuli po bago ma-file yung right to care, maging ordinance yung right to care ordinance. So yun po yung iniiwasan nating mga kwento sa ating syudad. Yeah, speaking of kwentong ganyan, I think yung hindi pelikula yung napanood ko Story talaga. Documentary? Oo. No. Parang naging documentary siya. Matagal na silang magkasama. Tapos, na-hospital nga, tapos yun nga, nategi din yung partner niya. Yung family nung partner ni hindi pinapunta yung partner niya dun sa lamay. Lahat ng gamit nila na dalawa, kinuha doon sa apartment nila. Tapos sinabi nila na, magkahati naman kami dyan Ang ginawa ng parents nung partner, wala kang karapatan, anak namin siya. And oo nga. Oo. Hindi siya pinapunta sa ospital, hindi Sa siya pinapunta doon sa lamay, hanggang pati sa grave, hindi siya pwedeng tumapak. Ay, nala. Oo, kaya ang lungkot ng mga ganong klase ng kwento na yun nga talaga yung iniiwasan nating mangyari para hindi lamang sa relasyon ng LGBT, kasi nga sabi nyo kanina, mag-e-expand siya outside of the community, which is a good thing. Since maganda naman ito, at nabanggit natin kanina na maganda yung response ng mga tao, imposibleng walang challenges along the way, no? Meron bang resistance din? May time ba na naka-encounter tayo ng resistance from the public? Question? Since hindi pa po namin siya talaga nilalarga ng, kumbaga yung grassroots level, parang hindi pa po kami nakaka-encounter ng parang varying opinions or yung disagreement ba doon sa... Pero, makikita po natin, katulad po nung sinabi ko kanina dun sa comment section, kasi I think yun po yung unang pagkakataon na na-publicize siya ng ganung kalaki yung engagement. Okay. So, of course, nandyan pa rin po yung mga traditional thinkers natin na ang mga ganitong karapatan ay violative of religion, halimbawa. So, yung mga conservative views natin, yun po yung nakikita namin na talagang magiging hurdle nung ordinance na to, if ever. So, pinaghahandaan din po namin yon. Kaya, pinapaalala din po namin siguro sa mga residente, sa publiko, na itong right to care ordinance ay posibleng makatulong din even to non-LGBT couples. So, kung yun po yung concern nila na malinaw po yung naging paglilinaw din ng mga kung nasaan yung ordinansa na to, na this will not, or this conversation is a separate conversation sa same-sex union or same-sex marriage. So, this is not in any way parang a Trojan horse na magbubukas ng conversation na to, no? So, it's simply granting people the same rights, the same access, the same inclusivity to healthcare as everybody else. Granting LGBT couple that same right. No? So, yun lang man po yung paglilinaw namin doon in case na ma-encounter po namin yung mga ganung hurdles along the way. Yeah. At least, no, masabi, hindi lang po para sa amin to. Para sa inyo din. Please naman. Oo. Isipin natin. May ginagawa kami, karapatan. Pero hindi kami shellfish. Ano kayo? We are seashore. Seashore, selfish by the seashore. Hindi. Pero ano naman yung message ninyo Next sa mga next step natin when it comes sa dito sa right to care ordinance? Ano yung susunod na akma, steps ng akma or ng akbayan na? Ayun naman po, yung message po sa public is that
sana po mas magpakita po ng suporta, hindi lang po sana yung mga LGBTQ couples natin dahil ang ordinansa naman na po ito, pag napasa po ito, once na maipasa po ito po ay para sa lahat dahil po we are really aiming for a more inclusive and progressive city for everyone. Mensahe. At saka yung next step natin. So yung mga magiging susunod na hakbang po natin dito, of course, ay inform natin yung publiko about this. So we want an informed community that will engage in this possible ordinance sa ating syudad. So magkakaroon po tayo ng mga info drives along our petition signing to gain public traction. Kasi maganda po na pinag-uusapan siya para if merong mga inhibitions or may mga agam-agam tanong yung ating mga residente po sa Baguio ay mabigyang sagot nung mga talagang nakakaalam nung planong gawing ordinansang ito. So we plan to engage the public more. We plan to conduct public consultations soon para makita hindi lamang po yung katulad nung nasabi po kanina religious hurdles, no? Pati na rin yung legal hurdles or kung ano-ano bang mga komite ang hahawak nito sa Baguio, sa City Council, sa Baguio City, no? At kung paano po talagang magiging implementation nito para naman maging maayos ito sa lahat. Actually, this kind of topic talaga, kulang yung oras natin dito sa Morning Balitaktakan. At least, naibigay natin a hint of what a right to care ordinance is. Sa mga nais pang magtanong o ano pa para masagot po natin yung hindi natin natanong ngayon, saan ba sila pwedeng magtanong? So you have our Facebook page sa Akma UP. So Akma UP lang po, AKMAUP. Pwede po kayo mag-send ng message doon or pwede rin po kayo mag-send ng message sa Akbayan Youth Baguio para magtanong. At bukas naman po ang aming mga linya, no? So ini-encourage po namin ang publiko na magtanong, lalo na kapag ito ay lalong umusad na sa City Council. Para naman, ayun po yung sample ng ating Right to Care Ordinance card. Ayan, Ay, ganda! Opo, no, sa Rainbow! So, Unicorn! so kung may mga tanong po tayo, bukas po yung mga linyang ito para sagutin yung mga tanong po natin. Sino Gusto ko lang ganyan. Oo, sana, kapag may ganyan, lagyan nyo naman ng horn. Oo, para unicorn. Oo, pero ang ganda, no? Ay, nako. Ganda, Dapat like talaga, siya, ma-final reading na din. Okay, yes, this is so nice. Thank you very much for coming, Rafael and Ma Daniela. Ganun na daw siya basahin ngayon. Daniela. Madat Daniela. Hindi na Kasi Maria? hindi Maria talaga yan. Dapat kung Maria, walang dat. Dapat kumpleto. So, papalitan mo na yung name mo. Madaniela. Oo, Madaniela. Yun na yung pangalan niya ngayon. May gusto ba kayong batiin? Go! Shoutout sa Akma UP. Saka po sa Akbayan. Sa Akbayan Youth. Sa Akma UP magko-conduct po kami ng mass orientation. Although sa UP Baguio lang yon sa August 29 para dumami naman po yung mga miyembro natin. Ayan. At sa lahat po ng tumulong sa Right to Care Ordinance, napakarami pong tao, isang komunidad at mga miyembro rin ng Akbayan Youth Baguio at Akma UP. Maraming salamat po sa efforts natin. And of course, kay Consi Van Dicang for sponsoring the ordinance sa ating syudad. Baka may gusto kang batiin, mother mo, Daniela. kapatid. Go, Man Daniela. Labahosa! Go. Hello to my family and friends. Yan lang yun talaga. Mahiyain. Wala. Thank you so much po kasi this is really a collaborative effort po ng lahat. So, we're really hoping po na maipasa to as soon as possible para din naman po kasi sa ikakaganda ng ating syudad. Dahil para dito na ako magsisettle. In the near future! Yes! You totoo. settle here and then we will leave Baguio. Eme lang. We love Baguio City. Oo, yes. We love Baguio City.